So let's open our Bible. Just one verse this morning. And this is familiar sa lahat. Itong versikulo na ito, kahit hindi na basahin yata, ay memorize natin at mabibigyan natin ang versikulong ito. Do you think you can do that? Nga, waray Bible? No, we need our Bible still, even memorize natin. So let's stand up and let's read the verse. John chapter 14, verse 6. You ready? So, together now, go. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." You may now sit and let's prepare ourselves sa salita ng Diyos. So the Gospel of John, it contained the seven word na I am, ako, na claim or statement ni Jesus, and may significant ang word na ito, ang I am, na claim or statement ni Jesus. So this statement, hindi lang ito nagpapahayag na about the mission of Jesus, but ito rin ay nag-ugnay about sa kanyang identity as God. And it is the same na salita na binanggit sa lumang tipan, particularly sa Exodus chapter 3, verse 14, na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses bilang ako nga, or I am who I am. Let me give you ng mga I am or ako sa pahayag ni Jesus dito sa Gospel of John. Sa John chapter 6, verse 35, verse 48, and verse 51, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life." In John chapter 8, verse 12, sabi niya, "Ako ang liwanag o ilaw ng mundo." In John chapter 10, verse 7 and verse 9, "Ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa." John chapter 10, verse 11 and verse 14, "Ako ang mabuting pastol." In John chapter 11, verse 25, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." And our verse this morning, sabi niya in verse 6 sa John chapter 14, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." And then, ang ikapito sa John chapter 15, verse 1 and verse 5, "Ako ang tunay na puno ng ubas." So, here in John chapter 14, verse 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." This verse na binasa natin, this is one of the last words ni Jesus sa kanyang mga disciples. Remember, he's done with his public speaking, ang kanyang conversation sa publiko. Now, pinokus niya ang kanyang conversation sa kanyang mga disciples, and he prepares the hearts of his disciples bago siya umalis. So this is one of his last words sa kanyang mga disciples sa upper room, which that happens from chapter 13 hanggang sa chapter 16. And Jesus said to them na this is the mark of a true disciples. Kayo'y tunay kong mga alagad kung mayroon kayong pag-iibigan sa isa't isa. And then, remember, kung nabasa ninyo as binalaan ni Jesus si Peter about sa kanyang gagawin sa future after this, kapag dakpin na si Jesus, i-deny niya si Jesus. Now, Jesus encouraged his disciples, including Peter, sinabi niya sa kanila na kailangan nilang manalig sa Diyos Ama at Anak at maghanda siya. Remember in verse 1, prior to this verse, maghanda siya ng lugar para sa kanila bago siya muling bumalik para sa kanila. Now, Thomas asked Jesus kung saan siya pupunta at ano ang daan patungo sa pupuntahan niya. Hindi naunawaan ni Thomas ang sinabi ni Jesus, and akala niya na si Jesus ay nagsasalita about sa pupuntahan ni Jesus na lokasyon dito sa lupa, or patungkol sa kanyang paglalakbay, and he wants to know saang lugar yon at paano makakapunta sa lugar na yon. Now, sinabi ni Jesus itong verse, sabi niya, "Ako ang daan." Si Jesus ang daan. That's the first point. Si Jesus ang daan.
So una, pinahayag ni Jesus na siya ang daan. Daan patungo sa saan? Patungo sa Diyos Ama. Diba? Remember the verse. Go back to the verse. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, dyan din mahanap ninyo ang lokasyon sa sinabi ni Jesus na place. And prior to this verse, sinabi na niya, magpiprepare ako ng lugar para sa inyo. Okay? Let your, sa English translation, let your hearts not be troubled. Or in my Father's house, there are many mansions. Okay? In my Father's house. So, hindi niya sinabi na siya ay isa sa maraming daan patungo sa Diyos. Notice that verse. Hindi niya sinabi, tama ba? Hindi niya sinabi, I am one of the ways patungo sa Diyos Ama. Hindi niya sinabi yan. Kundi siya, sinabi na, I am the only way. Siya ang tanging daan patungo sa Diyos. You know why na mahalaga ito na maintindihan natin? Maraming mga tao hindi gustong maniwala o hindi naniniwala na si Jesus lang ang daan, the only way patungo sa Diyos. For them, it is not acceptable na ibatay ang kaligtasan sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. But napakalinaw sa kasulatan na siya lamang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tama po ba? Now, the Greek word ng daan, it means daan, road, landas, na ginamit ang salitang ito 101 times sa New Testament. It is metaphorical na nangangahulugan ng pagsasakatuparan ng isang bagay. That means si Jesus lamang ang paraan ng pagsasakatuparan ng kaligtasan. Si Jesus ang tanging daan. Bakit si Jesus ang tanging daan? Dahil sa pamagitan niya lamang nagkaroon tayo ng access sa Diyos Ama. Ephesians chapter 2 verse 18. Dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamagitan ng iisang Espiritu. Ephesians chapter 3 verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. And hindi lang niya tayo binigyan ng access dati sa mga Israelites before ng kanilang mga hiling ay mapunta sa Diyos, kailangan muna nilang dumaan sa mga priest, sa mga pare. At ang priest ay may mga gagawin bago sila lumapit sa temple. And isa sa mga ginagawa din during their times ay pag-aalay ng mga hayop. And sa kanilang temple, remember nang si Jesus ay namatay doon sa cross, na nahati ang tabing ang veil ng templo na kung saan may dalawang part ang templo, ang Holy of Holies at saka Holy. So, that means na ang pinapahiwatig, ang ibig sabihin niya ay you can directly come to God. You can have the access na direkta sa Diyos. You can confess your sins direkta sa Diyos and ask for forgiveness. And you can give your concerns sa Kanya ng direkta, or mga in other words, mga prayer requests, mga prayers natin, hiniling natin. But not only access ang ibinigay niya sa atin, but siya din ang way ng reconciliation natin sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 and 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ng mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So, nilinis niya tayo. Ating karumihan, sa ating kasalanan, hinugasan niya tayo. Nagpabanal sa atin. Siya nagpabanal sa atin at nagbigay ng katwiran na tayo ay binilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, paano ka naging malinis sa harapan ng Diyos, naging matuwid, naging banal? Dahil lininis ka na ng Panginoong Hesukristo dahil sa katuwiran niya
dahil sa ginawa niya doon sa cross. And also, I want to read Ephesians chapter 5, verses 26 and 27. Upang iala ito sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. So, paano tayo nalinis? Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross. Dahil doon tayo ay napatawad sa ating kasalanan nang tayo nagsisid, tumalikod sa ating kasalanan, sumampalataya tayo kay Hesus Kristo at sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. And also, remember na siya ang tanging solusyon sa problema ng tao na when it comes sa kasalanan. Na siya ang solusyon sa kasalanan, sa problema ng kasalanan ng sangkatauhan. And ang mga tumanggap sa kanya, binigyan niyan din ng karapatan na maging anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? John 1:12, naalala nyo? Ang mga tumanggap sa kanya, sino ang tatanggapin? Si Hesus Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And another good news is dadalhin niya ang lahat ng nanampalataya sa kanya sa bagong tahanan at ito ay sa langit. In verse 3, dito sa passage natin sa chapter 14 in the Gospel of John. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang ako'y makapiling kung saan ako, upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So, again, Jesus is the way. Hindi siya one of mga maraming daan. Jesus is the only way. Ang tanging daan. At the second point is siya ang katotohanan. So, pinahayag ni Jesus na siya ang katotohanan. Siya ay hindi lamang isang aspeto ng katotohanan, kundi si Jesus mismo ang katotohanan. And bilang katotohanan, si Jesus ang sagot sa kamangmangan ng tao. Ang tao ay walang alam sa kanyang pinagmulan, kapalaran at kahulugan ng buhay. Ang tunay na katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga makasanlibutang mga bagay. Ang tunay na katotohanan ay matatagpuan lamang kay Hesus Kristo dahil siya ang katotohanan. The Greek word ng truth ay nangangahulugang reality. It speak about reality. It speaks about sa salita ng Diyos or ang Biblia. Ang katotohanan ay it is beyond facts. Higit pa ito sa facts. Ang katotohanan ay realidad. Hindi natin mababago ang katotohanan. Tama? Na ang tao ay may hangganan and ang iba pang mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Hindi natin mababago ang katotohanan. Pero bababago tayo ng katotohanan at si Jesus Christ ang katotohanan. Naintindihan natin? So, hindi sinabi ni Jesus na let me show you the truth. Ituturo ko sa iyo ang katotohanan. Or hindi niya sinabi, I am the example ng katotohanan. Anong sinabi niya dito? Kundi siya ang katotohanan. I am the truth. Ang katotohanan ay persona. Amen? Ang katotohanan ay persona. Siya ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. At ang basingan na kung saan sinusuri natin ang lahat ng pag-aangkin ng katotohanan ay binabase natin lahat sa kanyang salita. Pero may palaging binabasa natin kay Jesus Christ. Inihayag ng Biblia ang katotohanan at tumpak na katotohanan. So, ang katotohanan, it enlightens us. It is light na nag-enlighten sa buhay natin. Ipinapahayag nito kung ano ang nature natin. So, nakikita natin yung sarili natin na tayo ay makasalanan. The Bible says that ang lahat ay nagkasala, bumagsak sa kalawalhatian ng Diyos, lahat tayo ay sinners, at nakikita natin ang katotohanan ng pangangailangan natin sa Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay. Amen? At kung ikaw ay followers ni Jesus, dapat na patuloy mong ibigin, paniwalaan ang katotohanan, at dapat na lumakad sa katotohanan, at dapat kinamumuhian mo ang kasinungalingan. Ang mga Kristiyano ay hindi umiibig sa lies. Amen? Because you love Jesus, ang katotohanan. And so, gusto mo palagi na ibigin ang katotohanan. Ayaw mo na ang kasinungalingan. Kinamumuhian mo ang kasinungalingan. You will be tested, church.
Kung talaga bang we love truth, especially kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kasi it's easy na pagtakpan natin ang ating sarili. Ano? But, if you want reconciliation, you want restoration, if you want transformation, you need to humble yourself and admit, and kailangan na humingi ka ng forgiveness para ikaw ay, again, ma-restore, ma-reconcile, ma-transform ang iyong puso, ang iyong buhay. Amen? But again, si Jesus ang katotohanan. Now, the third point, sabi ni Jesus, siya ang buhay. Si Jesus ang buhay. So, pinahayag ni Jesus na siya ang buhay. Siya ay hindi lamang isang yugto ng buhay o isang aspeto ng buhay, kundi sinabi niya na siya ang buhay. Now, ang salitang buhay sa Greek ay Zoe. Ito ay literal na nangangahulugang buhay sa physical, may buhay ka sa physical, at maging sa spiritual. Ginamit ito ng 135 times sa New Testament. Ang lahat ng may buhay ay nagmula sa Diyos. Bilang buhay, si Jesus ang sagot sa mortality ng tao. Amen? Lahat tayo ay may hangganan ang buhay natin. But for those na sumampalataya kay Jesus, though itong katawan na ito ay may hangganan, tayo ay magkakamit sa mga sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Alam natin na ginagawa ng tao lahat ng mga kaya niya para mapigilan ang kamatayan. But the fact is, or reality is, hindi mapipigilan ang kamatayan. Hindi mapipigilan ang kamatayan. Maliban lang kung para sa mga Christian, mag-rapture dahil dadalhin ni Jesus sa langit ang lahat ng mga mananampalataya kung buhay ka pa sa time na ito na nag-rapture. Ngunit habang hindi pa ito nangyayari, tayo po ay pupunta sa libingan sa takdang panahon. Ngunit kahit na makaranas ka ng physical na kamatayan, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, then ikaw ay mabubuhay. Ang kamatayan ay hindi ang huling salita para sa ating mga mananampalataya. At sa atin na nakipag-isa kay Hesus Kristo sa pananampalataya, sa atin na bagong nilalang na kay Kristo, naranasan natin ang bagong buhay na ito kahit ngayon. At ang sinumang tao na naniwala na nalig kay Kristo ay hindi kailanman mamamatay magpakailanman. Amen? Itong physical na ito, mapupunta sa libingan, pero ang kaluluwa ay mapupunta sa walang hanggan, sa presensya ng Diyos. So, we know as a Christian, even, di ba, sa pag may funeral, we know na ang katawan na lang ay nandoon sa kabaong na yon, pero wala na ang kanyang kaluluwa, nandoon na sa presensya ng Diyos. Ang katawan na yon ay ibibury sa lupa, pero mabubulok, pero alam natin na wala na siya doon. Ang persona na yon na namatay, siya ay buhay. And that's why sa mga Christian, ang tawag dyan is celebration of light. Hindi about sa sanlibutan na funeral, the way ng kanilang funeral na tumatangis ng walang hope. For us as a Christian, ang kamatayan ng Christian, it's a celebration of life. We know kung bakit tinawag ito na celebration of life. Dahil naranasan na niya ang eternity, siya ay may buhay na walang hanggan. Buhay siya, hindi patay. Ang katawan lang niya, ang physical lang niya na katawan. Amen? So, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, siya ang sagot sa kasalanan ng tao bilang katotohanan. Siya ang sagot sa tao sa kamangmangan ng tao. At tungkol sa buhay, siya ang sagot sa mortality ng tao. Siya ang daan na nagdadala sa atin sa katotohanan at sa buhay. Siya ang daan patungo sa Diyos dahil siya ang katotohanan at ang buhay. And notice with me dito sa verse na ito, sinabi pa niya, dagdag ni Jesus, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang pagpunta sa Ama, it's about to receive favor. Magkaroon ng access sa trono ng Diyos at makapasok sa kanyang kingdom. Walang sino mang makakakamit ng alinman sa mga bagay nito maliban lamang sa kabutihan ng Panginoong Hesus Kristo. Siya ang kumpletong solusyon, ang ganap na solusyon upang ang sangkatauhan ay mapatawad, maliwanagan, makita niya ang kahulugan ng buhay, makita niya ang kanyang sarili at ang tunay na pangangailangan niya ay ang Panginoong Jesucristo at ang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung napansin ninyo dito, bago sinabi ni Jesus ito na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, siya ay nagsalita tungkol sa langit in verses 1 to 3.
Sinabi niya na siya ay maghahanda ng isang lugar para sa atin at kapag ito'y tapos na, siya ay darating para sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga mananampalataya sa kanya at dadalhin sa lugar na ito. You know what? Hindi nangako kailanman si Muhammad ng ganito, na maghahanda siya ng isang lugar para sa kanyang mga follower. Maging si Buddha, hindi nangako ng ganito. O sa sino mang reliyon na leader ng reliyon. Walang nangako ng ganito. And in fact, isa lang ang nabuhay mula sa mga patay na sinusunod natin na ang tunay na Diyos at tunay na Lord, at yan ang Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga ito, si Buddha, si Muhammad, iba pa mga kinikilalang leader, nanatili sa libingan, nanatili sila sa grave, pero isa lamang ang nabuhay, nag-rise, bumangon mula sa mga patay, at walang iba ay ang Panginoong Hesukristo. Remember, na walang sino man na makakapunta sa langit ng hindi followers ni Jesus. So that means, any others na sinusunod, they cannot come to God unless they are followers, believers ni Jesus, because Jesus is the way, the truth, and the life. Okay? And so, pinatutunayan dito sa verse 6, kung wala si Kristo, kung wala si Jesus Christ, walang makakapasok sa langit. You cannot enter sa heaven kung wala si Jesus Christ sa buhay mo. Kung wala kang relasyon, if you did not believe sa Kanya, hindi ka makakapasok. You might say, but I'm a member ng church. I'm a member of this religion. Go back sa versikulong ito. Walang makakapasok sa langit kung wala si Kristo sa buhay mo. So, kung wala si Kristo, walang taong makakapasok sa langit. Now, here's the lesson. From this verse, hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Nahihirapan ang napakaraming mga tao na maniwala na and they do not believe na kay Jesus because, ito yung common na paniniwala kasi. Pinaniniwalaan nila ng maraming tao na maliligtas ka kung gagawa ka ng mabuti. Nahihirapan ng iba na maniwala na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kasi they say, paano yung mga mabubuting mga tao, hindi sila maliligtas, hindi sila mapupunta sa langit? Paano yung mga mabubuting tao? So mapapahamak sila. So, again, ito yung sinabi ng Diyos tungkol sa katwiran, kabutihan. Kung sa mga mabubuti, nagsasabi na mabuting tao at pinaniniwalaan kung mabuti kang tao, makakapasok ka sa langit. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Ulitin ko, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So, sinasabi dito sa Isaiah chapter 64, verse 6, na hindi ang mabubuting gawa ang paraan para magkamit ng kaligtasan. Dahil ang mabubuting gawa ng tao ay napakaliit na halaga sa paningin ng Diyos. You notice dyan sa versikulo na para lamang maruming basahan. Kaya't mali na isipin ng isang those na hindi naniniwala kay Jesus, ay ligtas pa rin dahil siya ay mabuting tao. Intindihan natin? Maling paniniwala na makakapasok ka sa langit dahil dahil mabuti kang tao. Again, go back. Jesus is the only way, the truth, and the life. Okay, second lesson. Ang mga hindi nanalig kay Hesukristo ay hindi saved. Hindi makakapasok sa langit, hindi ligtas. So, again, kahit na sila ay mabait na tao, tumutulong sa kapwa, hindi pa rin sila ligtas. Yung mga loved ones mo, yung mga kakilala mo, mga kaibigan mo, even though na mabait silang tao, tumutulong sa ibang tao, hindi pa rin sila saved kung hindi sila nanalig kay Kristo. Kahit pa gaano ka kareliyosong tao, kahit pa gaano ka kareliyosong tao ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo, hindi pa rin sila saved. Hindi sila makakapasok sa langit. Maraming mga tao na nahihirapang paniwalaan na si Jesus ang tanging daan patungo sa kaligtasan dahil
if they will accept this, then kailangan din nilang tanggapin ang masakit na katotohanan ng kanilang mga loved ones na hindi mananampalataya ay balang araw itatapon sa impyerno at magdudusa ng walang hanggan. Ngunit ito mismo ang katotohanan na sinasabi ng Biblia at ito mismo ang nais ng John 14:6 na maunawaan natin na ang mga hindi nanalig kay Jesucristo ay hindi saved. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Okay. Pangatlo, for us as believers, mahalaga na akayin natin ang ibang tao patungo kay Kristo. So kung ang iyong mga loved ones, ang iyong mga anak, ang iyong mga kaibigan, ang iyong father, ang iyong wife, ang iyong husband, ang iyong mga kakilala, mga kaibigan na hindi nanalig at followers ni Jesus, then hindi sila makapasok sa langit. Hindi sila ligtas. Mapapahamak sila. Ngunit, you can help them sa pamagitan ng pag-akay sa kanila papunta kay Kristo para sa kanilang kaligtasan. Kung ikaw nakita mo ng liwanag at alam mo na ang katotohanan, then ituro mo ang iba patungo kay Kristo. Amen? Dahil ang kaligtasan ay makakalmit lamang sa pamagitan ni Jesus. Ang tanging opsyon lamang upang matulungan sila ay akayin papunta kay Jesus Christ na tanggapin at sundin nila siya bilang kanilang Panginoon at Savior. Sa paggawa nito, then we are obeying, we are following what Jesus commanded us in Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Sabi diyan, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo siya sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang mga Kristiyano na hindi sinusunod itong Matthew 28 verses 19 and 20, na hindi gustong akayin ng iba papunta kay Kristo, ay madaling mag-isip at tanggapin ang ideya na maraming paraan para sa kaligtasan at si Jesus lamang ang isa sa mga ito. Iniisip nila na kung tatanggapin nila si Jesus na siyang tanging paraan lamang tungo sa kaligtasan, and then they will be challenged. Matcha-challenge sila, and they don't like challenge sa buhay nila. Ayaw nilang ma-challenge at akayin ng iba. Na ma-challenge na akayin ng iba. Well, I tell you what, ang iyong part is just to obey Matthew 28, verse 19 and 20. You might not go sa ibang bansa, but you can start sa iyong surrounding, sa iyong family, and then sa surrounding mo, sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo. So, your part ay humayo, i-share ang gospel, akayin ng iba papunta kay Kristo dahil siya lamang tanging kaligtasan, humayo, ibahagi si Kristo sa iba, ang mabuting balita, akayin ng iba kay Kristo. When it comes sa pagkumbinsi ng tao at pagbabago sa kanilang puso, hindi mo trabaho yan. Trabaho yan ng banal na Espiritu. So, walang pressure para sa'yo. Your part only is to obey that verse, Matthew chapter 28. Na humayo, i-share ang gospel, akayin ang iba papunta kay Kristo. When it comes to pagkumbins sa puso niya, hindi mo trabaho na kumbinsin siya. Ang trabaho mo i-share ang salita ng Diyos. Ang trabaho mo i-share si Jesus Christ. Sa pagkumbinsi, it is the work of the Holy Spirit. Sa pag-transform, pag-change ng puso, it is the work of the Holy Spirit. Hindi nyo pwedeng sabihin na si pastoran nagpabago ng puso nyo. Tama? Hindi ako nagbago. Nagpabago ng puso nyo. I just share the Word of God. Amen? Ang Panginoon ang kumilos sa puso nyo para mabago ang inyong heart, pananaw sa buhay. Amen? So that's the job na meron tayo. Just obey. Matthew 28. Akayin ng iba papunta kay Kristo. Bakit? Jesus is, together now, loud, Jesus is the way, the truth, and the life. So pangapat, kailangan na panghawakan mo ang iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Panghawakan natin ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. I remember a story sa Book of Acts na may mga Kristiyanong Hudyo mula sa Judea na nagtungo sa Antioch. And then, itong mga Kristiyano na mula sa Judea ay nagturo na hindi kayo saved hanggat hindi kayo nasi-circumcise, natutuli. And I'm having a hard time sa pag-understand about circumcision. Paano yung mga tuli na? Well, they have ritual this na gagawin pa rin nila, papatuluin ang dugo para part of circumcision, even tuli ka na. So, they have this ritual na rine-require nila
para ma-confirm na or matawag ka na save ka na. So, ito yung pinakalat na teaching dito sa church sa Jerusalem. And then, si Pablo at Bernabe ay pinadala to us, the apostles sa Jerusalem, about these teachings. And finally, na pinatunayan nila na ng lahat ng mga apostol na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan, hindi ang pagtutuli. You can read that in Acts chapter 15 verses 1 to 3. So church, patuloy natin panghawakan ng John 14:6. Patuloy na magtiwala sa Kanya para sa kaligtasan. Dahil kung ang isang Kristiyano ay humiwalay kay Kristo at tinanggap ang anumang itinuturo ng iba na alternatibo para sa kaligtasan, alternatibong ebanghelyo, then pinagpapalit mo ang iyong kaligtasan at naninilikado ang iyong kaluluwa. Okay? So hold on to that faith kay Jesus Christ. Bakit? Jesus is the way, the life. Panglima, si Yesu Kristo lamang ang paraan upang maligtas. May mga tao na mapapansin mo sa kanilang opinion, they're giving opinions and nagpapahiwatig na hindi sila naniniwala sa John 14:6. At nahihirapan silang maniwala na si Jesus lamang daan patungo sa kaligtasan. Salip, iniisip nila na maraming paraan para sa kaligtasan at si Jesus ay isa lamang sa mga ito. Some thought na kung kasali ka ng reliyon, then maliligtas ka. Kung hindi ka kasali ng reliyon, then hindi ka saved. Ang iba iniisip na kung, again, ulitin ko, kapag gumawa ka ng mabuti, ligtas ka pa rin, makakapasok ka sa langit. So para sa karamihan, kung ang isang tao ay may ginawang mabuti sa kapwa, religyoso, nagbibigay ng tulong sa kapwa, sa opinion nila, ito ay isa sa mga paraan patungo sa kaligtasan. Maling paniniwala ang opinion na maraming paraan, maraming daan patungo sa kaligtasan. Maraming daan patungo sa langit. At ang mga opinion ay maaaring dahil sa hindi nila alam ang salita ng Diyos. O maaaring pinili talaga nila na hindi manalig na si Jesus lamang ang way ng kaligtasan. Yes, nabasa nila about sa John 14:6, narinig nila John 14:6. Ngunit sa anumang kadahilanan, nagdududa pa rin sila na si Jesus lamang tanging parang patungo sa kaligtasan. Now, nais kong magbigay sa inyo ng simpleng halimbawa sa Biblia bilang katibayan at kumpirmahin na ang pananalig kay Yesu Kristo lamang ang tanging paraan upang maligtas. It's about the story of Cornelius. Sa Book of Acts, if you read the story, then you remember about this story sa Book of Acts na sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelius, na isang centurion. Debotong taong ito. Deboto, sinabi ng Biblia, deboto siya, may takot sa Diyos. Kasama ang buong sambahayan niya, nagbibigay siya ng tulong sa mga dukha, tumutulong siya sa kapwa niya, madasalin siya sa Diyos. Very religious man. At ang kanyang family. Now, isang araw, 3:00 ng hapon, malinaw na nakita niyang isang anghel, isang pangitaan na abot sa anghel ng Diyos na pumasok at sinabi sa kanya in Acts chapter 10 verses 4 to 6. Cornelio, nasiyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. And so tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alipin at isang debotong kawal at sinabi sa kanila ang kanyang vision. And pagkatapos, pinadala niya sila sa Joppe upang tawagin si Peter. And then, bumalik ang kanyang mga inutusan kay Cornelio kasama si Peter. So, ginather ni Cornelio ang kanyang mga tao, lahat ng mga kaibigan, membro ng pamilya, upang makinig sa preaching, sa sasabihin ni Peter sa kanila. Pagkatapos, habang si Cornelio at ang kanyang sambahayan, ang kanyang family, household ay nakikinig, na open heart, pinangaral ni Peter ang gospel at sinabi niya in verses 37 to 43 sa Acts chapter 10. Basahin ko po. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat
Kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila. Siya ay pinako nila sa cross. So, now, ang ebanghelyong gospel ay pinangaral. Ngunit siya ay muling binuhay. Ang gospel ay it's not about sa kamatayan ni Jesus. Ang gospel ay patungkol din sa pagkabuhay ni Jesus. So, sabi ni Peter, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, while si Peter na nagpipreach ng gospel, ang Holy Spirit, you can read further sa Acts chapter 10, while na si Peter ay nangangaral ng gospel, ang Holy Spirit ay bumaba sa mga nakikinig ng salita at sila ay nagsalita ng ibang lengguwahe, nag-speaking in tongues, nagsalita ng ibang wika na pinupuri ang Diyos. Pagkatapos, binautismo ni Peter si Cornelio at ang kanyang household. Si Cornelius, alam niyo po, si Cornelius ay isang Romano. At hindi kilala ng mga Romano ang tunay na Diyos. Dahil may iba't iba silang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan na sinasamba. At hindi nila pinaglilingkuran ang tunay na Diyos. Ang mga Romano rin ay mga taong reliyoso at mga deboto sa kanilang Diyos na si Apollo, Jupiter, at iba pang mga Diyos na ginawa ng tao. Ngunit, si Cornelius ay iba sa kanila because nanirahan siya kasama ng mga Hudyo sa Caesarea at nakilala niya ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. And so, na-convert siya mula sa nakalakihan niya at namulatan niya na sinasamba ng Diyos papunta sa paglilingkod na tunay na Diyos. Inilarawan ng Biblia na si Cornelius ay isang deboto. Deboto, may takot sa Diyos, madasalin at nagbibigay sa mga dukha. So, in the eyes of man, si Cornelius ay isang mabuting tao. Maka-Diyos at mabuting tao. Maraming mga tao ang mag-aakalang si Cornelius ay ligtas, makakapasok sa langit. Mapupunta siya sa langit dahil dito. Again, dinescribe na siya ay deboto, may takot sa Diyos, madasalin, nagbibigay sa mga duka. So sa ating conclusion, sa konklusyon ng tao, siya ay mapupunta sa langit dahil siya ay mabuting tao at maka-Diyos. But wrong. Mali po. Dahil walang kaligtasan sa buhay ng tao kung wala si Kristo. Walang kaligtasan sa buhay ng tao kung wala si Kristo. Ang lahat ng mga gawang itong nakabanalan na ginawa ni Cornelius ay hindi nagdulot sa kanya ng kaligtasan at hindi siya maliligtas ng anumang maraming mabubuting ginawa niya. However, ang mabubuting gawa at panalangin ni Cornelius ay umabot sa langit. Ibig sabihin, nasiyahan ng Diyos sa kanyang mabubuting gawa, kaya ipinatawag ng Diyos kay Cornelius si Peter upang mangaral sa kanya ng ebanghelyo ng kaligtasan. At habang si Peter ay nangangaral ng ebanghelyo, si Cornelius at ang kanyang household ay nanampalataya para sa kanilang kaligtasan. At pinatunayan ng Diyos na sila ay naligtas sa pamagitan ng pagbautismo kaagad sa kanila ng banal na Espiritu na kung saan nagsalita sila ng ibang wika. This is the story ng kaligtasan ni Cornelius. Si Cornelius, sa kabila ng lahat ng kanyang mabubuting gawa at kabanalan, he still needs to put his faith, manalig kay Hesus Kristo upang maligtas. Kailangan niyang marinig ang gospel at manalig kay Hesus Kristo. Ang kwento ng kaligtasan ni Cornelio ay katibayan ng John 14:6. Isa sa mga katibayan ng John 14:6. Na si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Si Cornelius ay hindi masamang tao. Siya ay reliyoso, deboto, may takot sa Diyos, at kilala na tao, pinaglilingkuran ang isang tunay na Diyos. However, hindi ito magliligtas sa kanya dahil si Jesus ang tunay na daan patungo sa
kaligtasan. Ang ginawa ng Diyos sa kwento ng kaligtasan ni Cornelio is sapat na confirmation na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban na kundi sa pamamagitan niya. So kung ang mabuting gawa ang paraan para maligtas ang tao at ang pagiging deboto sa reliyon, ang paraan ng kaligtasan, hindi na sana kailangan ng Diyos na ilid si Cornelio upang tanggapin si Kristo. Hindi na sana kailangan na papuntahin si Peter sa lugar niya para ipangaral ang gospel, ang mabuting balita. Amen? So, church, this is the point. Kahit gaano pa man kareliyoso, kabuti, kadiboto, o kahit gaano ka pa kareliyoso at maging ang mga loved ones mo, mga kakilala mo, this is the truth. Hindi pa rin sila ligtas. Maliban lang kung nanalig ka o nanalig sila kay Yesu Cristo. Bakit? Ulitin natin. Jesus is the way. Tagalog daw. Si Jesus ang Amen. So, ang iyong hope, nasaan? Na kay Kristo lamang. But my question is, ang iyong hope ba talaga ay na kay Kristo lamang o isang opsyon si Kristo sa maraming paraan ng kaligtasan para sa iyo? Remember, si Jesus ang tanging kailangan mo para makilala ang Diyos at maranasan ang tunay na buhay at makamit ang kaligtasan. Because hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Because ang mga hindi nanalig kay Yesu Kristo ay hindi ligtas. Kailangan manalig kay Kristo. Because si Yesu Kristo lamang ang paraan upang maligtas ka. Kung nanalig ka na sa Kanya, then panghawakan mo ang iyong pananampalataya kay Yesu Kristo. And secondly, akayin mo ang iba patungo kay Kristo. Akayin mo mga loved ones mo, mga kakilala mo, ang mga kaibigan mo, patungo kay Kristo. Bakit? Sabay-sabay po tayo malakas. Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay.